Isang magandang umaga muli sa ating lahat at meron tayo ditong demonstration. At merong nagtatanong nito kung paano natin, kung pwede ba bang referin. Then tinatawag natin na magnetic contactor. Bantayang klase ang magnetic contactor. Ano ba yung pwede natin gawin pa dito? So, sa mga maintenance sa mga building na ang gamit ay mga motor control, magnetic contactor, ay meron tayong mapapansin dito na pag minsan ito ay maingay. Ibig sabihin, kapag ito ay hinatak na at nag-magnetize na, hatakan niya paloob, ibig sabihin parang maingay siya sa loob. Ang isang dahilan nun ay madumi lang yung pinakang contact niya. Malakas yung kanyang tunog, parang nagbabibrate. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang pinakang contact doon sa loob, yung pinakang main contact, yung pinagkukontakan nitong mga terminal ito doon sa loob, yun ay madumi na. Kaya ang ginagawa doon ay pwede nating baklasin yan. Kakalasin lang natin yung tornilyo dito tsaka dito sa kabila. Tatanggalin natin yan at tatanggalin natin ng madahan lang dahil may spring yan, dahil dito sa pinakang contact na ito may spring. At para malinis natin yan ay meron tayong tinatawag na contact cleaner na ginagamit. Ni-spray lang yun, parang yun ay parang tinatawag natin na brake fluid, parang brake fluid yun na pwede nating i-spray lang doon sa lugar na yun para mawala yung corrosion niya. Dahil kuminsan pagkatagalan na ito, lalo expose sa galbukan, yun ay nadudumihan din. At kuminsan naman, yun ay dahilan sa hindi kumukontak, at pag mayroon ng supply at yan ay hindi kumukontak ng ayos, yan ay nagkakaroon ng sparking dito. Kaya yung pinakang terminal niya dito na nagkukontak na dapat magkukontak ay unti-unting naupod. Kaya ang gagawin natin doon, kung pipili natin build upan ulit siya, ay pipili natin gawin yon, tapos saka natin hasain ulit ng panibago ng liha para maging maayos ulit yung kanyang contact. Kailangan pantay-pantay yung pare-parehas ang contact nitong tatlong main terminal na ito, yung kabilaan yan. Ito yung sinusuplayan natin ng line 1, line 1, line 2, line 3 papunta na doon sa load side natin. Ito ay contactor lang, wala siyang overload relay. Pero kung may maingay, yun nga yung dahilan kung bakit umiingay yung ating magnetic contactor. Ano yung gagawin natin para ma-detect natin ito kung ito ba'y okay pa talaga? So nakita natin, meron tayo ditong A1 at saka A2. Merong A1, A1, yan A1 saka A2, Ganun din sa kabila. Double contact ito, pwedeng dito ka maglagay at pwede rin naman dito sa kabila. Ngayon, ang gagawin natin, para masigurado natin na okay pa yung contactor pa, yung pinakang coil niya, ay kailangan lang nating testerin dito sa tinatawag natin na A1, ito. Yan natin ha. O, ilalagay ko yung tester doon sa pinakang A1, ito. Yan natin sa tester natin kung gumagana yung tester natin. Yun. Meron siyang contact. Nagmamalfunction lang. Yun. Yan. Ibig sabihin, gumagana pa yung pinakang coil niya. Pag sa analog tester, makikita natin yan, di-deflect ng malakas yan. Yung ating tinatawag ng multi-tester. Digital yung aking ginamit. Pero continuity test lang tayo ha. Magko-continuity test tayo. Sabihin, wala siyang supply doon sa mga maintenance, sa mga building. Okay? So ngayon, pag okay pa siya, at maingay, pwede natin munang itong i-direct sa tinatawag natin na linya. Yung E1 ito, lagyan natin ng supply, isaksak natin sa outlet para ma-check natin kung maingay ba ito. Okay, para masigurado natin na gumagana pa yung contactor. Kumisan, ay may continuity pa siya dito sa kanyang A1 ito, dahil lang sa buo pa yung coil. Pero sunog pala. Pero isang dahilan doon ay para ma-check nga natin, kailangan natin siyang lagyan ng supply dito na A1 ito para masigurado natin kung okay pa yung ating magnetic contactor. Yun yung possible na maging paraan natin para ma-check ulit natin ng tama yung ating tinatawag na contactor. Kahit anong klase ng contactor, ganun din.
kakalasin lang natin yung mga terminal niya. At check din natin yung A1, A2 kung gumagana. Ano, marami namang klase. Maraming klase ng mga contactor na ginagamit tayo. May mga iba't ibang klase. Yung lang magbagit ng mga pangalan. At maraming paraan. Basta hanapin mo lang yung pinakang coil niya. At ma-check natin kung ito ba ay tama. Para masigurado nga natin, lagyan muna natin ng supply. Direct muna natin sa kung yung supply ng yung contactor ay 230 o 220 volts ay kailangan yun ang gamitan mo. Dahil mayroong contactor na 24 volts lang. Kaya magiging maingat kayo. Titingnan din natin. Mayroong 24 volts. At merong 12 volts. Depende yan doon sa pangailangan ng ating contactor. Pero ang kalimitan, pagdating naman sa electrical, ang gamit lagi natin dito ay 220 o 230 volts. 245 yung kanyang capacity, yung reading nito. So yun, tatanggalin lang natin yung tornilyo at babaklasin natin itong pinakang cover na ito. Nababaklas naman yan, may hatian yan dyan. May hatian dito. Sabihin, pwede nating hilahin yan. At checkin natin yung pinakang contact niya sa loob at yun ay hindi na lumalapat ng ayos. Kaya yun ay kuminsan ay pag hindi lumapat ay kung yun kaya maingay, parang nagbabibrate siya doon sa loob dahil hindi makalapat ng ayos. Kung ibig sabihin ay parang may kalang siya, kaya kailangan nating linisin yon para maging maganda ulit yung contact ng ating contactor para mawala yung kanyang ingay. Kaya pag minsan maingay, pag in natin yung push button at maingay, pwede natin i-off muna ulit. Saka i-on ulit natin. Mawawala yung ingay niya. Pero kung hindi na talaga mawala ang ingay, ay kailangan nating baklasin na ito. Tatanggalin natin. At lilinisin na natin yung pinakang contact niya doon sa loob. Yun yung paraan para ma-check natin kung okay pa ba yung ating contactor natin. Nare-repair naman ito. Halimbawa, nasunog yung windings niya. At kung matyaga ka, pwede mong i-rewind yun. Yun naman ay isang direction lang, parang transformer type lang yun. Diretso A1, A2 lang yun, magkadugtong. So yun ay kaya lang medyo masilan ito dahil nga yung kawad na ginagamit nito ay pino na. Mapino yung kawad dahil nga mas mahaba yung kanyang operation, halos 24 hours na tumatakbo ito. Depende sa pangailangan ng operation ng isang machine kung gaano katagal siya tatakbo. Kaya kinakailangan ay siguraduhin natin na laging tahimik lang yung ating contactor. Pag nag-iingay na siya, ay hindi na normal yon. Kailangan ay pag iniwan natin yung push button, ay tahimik lang siya. Makapagkingan natin yung lagatakan yan. Yung lumalagatak siya. Yun. Dahilan nga siya ay siya ay merong pinakang hammer dun sa loob. Yan ay merong ibig sabihin kumukontak lang siya. Kumukontak. Meron siyang dalawang kontak doon sa loob. So yun. And then, yun yung katulad yan. Kumukontak siya. Pag yun ay tatlo yung kukontakan natin. Tatlo. Lalapat yan. At pag yan ay bumitaw na ulit, ay kailangan pare-parehas ang kontak yung tatlo. Pag yan ay bumitaw, ibig sabihin, wala na ulit kontak. Yan yung purpose ng magnet, yung pinakang coil yung doon sa loob para magnetize yung kanyang coil. So yun ang isang dahilan kung paano natin mamimintina yung tinatawag natin na magnetic contactor. Yun lamang at sana meron kayong natutunan sa ilang impormasyon na aking binigay sa umaga. Maraming salamat!